Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 John chapter 2 verse 6. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Hesukristo. Walk in love. Isa po sa palaisipan sa akin noon, ano po ba yung tinutukoy dito sa 1 John chapter 2 verse 6? Ano po? Kasi ang sinasabi po diyan sa wikang Ingles, whoever claims to live in Him must walk as Jesus did. So anong ibig sabihin po noon? Simple lang pala, kung maintindihan po natin na ang tinutukoy dito ay yung paglakad po ng may pag-ibig, maiintindihan natin na sa buhay na ito dapat nating tularan po yung ginawa ng Panginoong Hesukristo. Ano po? Kaya yesterday, yun po yung tinalakay natin. Dapat tularan po natin yung pamumuhay ng Panginoong Hesukristo. At yun din po yung tinatalakay dito sa verse na ito. Kung nais nating lumakad o mamuhay ng katulad ng ating Panginoong Hesukristo, kailangan lumakad tayo ng may pag-ibig. Ngayon, ano po ba ang nagagawa ng pag-ibig sa buhay ng isang tao? Ano po? Mapapansin niyo po sa 1 John chapter 2 verses 10 to 11, ito po yung nagagawa ng pag-ibig sa buhay ng isang tao. Sabi po rito, whoever loves his brother lives in the night, and there is nothing in him to make him stumble. But whoever hates his brother is in darkness and walks around in darkness. He does not know where he is going because the darkness has blinded him. So yung pala ang nagagawa ng ano po no ng paglakad ng may pag-ibig. Ano po ang sabi ng Biblia? There is nothing in him to make him stumble. So malinaw po, sa buhay na ito tayo po ay magiging stable. Makakapamuhay po tayo ng maayos. Ano po? At hindi tayo magiging katitisuran sa ibang tao. Ano po? At ang sabi diyan, hindi na tayo lalakad pa sa kadiliman, hindi tayo maliligaw. Kung tayo po ay mamumuhay ng may pag-ibig. Alam nyo, sa buhay na ito, mahalaga nagbe-breakthrough po tayo sa ating mga panalangin, dapat po victorious tayo. Ano po? Kasi dapat po, para magawa natin yan, kailangan mamuhay tayo ng may pag-ibig. Para walang panghahawakan ng diablo sa ating buhay, yung binabanggit sa Ephesians chapter 4, verse 27. Ano po? At ang masama, hindi tayo pwedeng panghawakan kung tayo po ay lumalakad ng may pag-ibig. Ano po? At higit sa lahat, mapapansin ninyo sa buhay ninyo, kung kayo lumalakad ng may pag-ibig, nananatili kayo palagi sa presensya ng Diyos. Yun ang sinasabi ng 1 John chapter 4, verse 12. Ano po? At mararanasan ninyo yung kagalakang lubos. Ano po sa inyong buhay? Yun po sinasabi ng John chapter 15, verse 11. Kaya pala gusto ng Diyos na tayo lumakad po ng may pag-ibig. Tularan natin ang Panginoong Hesukristo. Ngayon, pag-usapan natin yung mga challenges na naman. Ano ba yung mga challenges, Pastor? Unang-una dyan, iba kasi yung standard ng sanlibutan. Ano po? Sabi sa Matthew chapter 5, verse 38, narinig ninyong sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. So ito yung pamantayan ng mundo, ano po, gantihan. Pero ang sabi ng Biblia, wag daw po tayong maghihiganti. Mababasa niyo po yan sa Matthew chapter 5, verses 39 to 42. Kung maaari lang, sabi, we must turn the other cheek. At kung hingin yung ating damit, ibigay natin maging yung ating balabal. At kung tayo pagpasanin ng 1 milya, pasanin natin ng 2 milya. Mag-extra mile tayo at magbigay tayo doon sa mga humihingi sa atin. Anong tinutukoy dito ng Panginoong Hesukristo? I-elevate natin, ano po, higitan natin yung standard na meron sa mundong ito. Kasi iba po tayo bilang mga anak ng Diyos. Ang example na tinutularan natin ay yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi sa Matthew chapter 5, verse 43, narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. So ganun ang mundo. Pero ang sabi ng Panginoong Jesus, love your enemies, pray for them. Ano po?
At wag daw po tayo magpapakita ng favoritism, yung mamahalin lamang natin yung mga nagmamahal sa atin, babatiin natin yung mga bumabati sa atin. Ano po, kayang gawin yan ng mga makasanlibutan, ng mga hintil. Ano po, yung namimili lamang sila ng mamahalin. Dapat daw po higitan natin yon, mahalin natin yung ating kaaway, ano po, ipanalangin natin sila, at higit sa lahat, huwag din tayong gagawa ng masama doon sa mga taong gumawa ng masama sa atin. In other words, huwag tayong maghihiganti. Kaya alam niyo po, sa buhay na ito, mahirap gawin ang paglakad ng may pag-ibig. Hindi yan komportable. Pero kapatid, kung magagawa mo yan, magiging stable ang iyong Christian life, yung mga prayers mo masasagot. Ano po? At mamumuhay ka ng may victory sa buhay na ito sa lahat ng iyong mga pinagdadaanan sa buhay. Hindi ka pwedeng panghawakan ng dyablo at higit sa lahat mananatili ka sa presensya ng Diyos. Mararanasan mo yung lubos na kagalakan. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po at turuan mo kaming lumakad ng may pag-ibig katulad po ng ginawa ng aming Panginoong Jesus. Very challenging, Lord. At minsan masasabi namin sa buhay namin, kakayanin ba namin ito? Pero sangayon po sa iyong salita, magagawa po namin. Sabi sa 1 John chapter 2, verse 6, na makalakad ng may pag-ibig katulad ng ginawa ng aming Panginoong Jesus. Tulungan mo kami, Panginoon, yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.